May isang lugar sa Masbate na di umano'y dito sa pwesto na to tumatambay ang mga sirena. Etong lugar na to ang tawag ay Mermaid's Lair, kung saan parang tambayan ng mga sirena. At ayon sa mga mangingisda na nagpapahinga dito, tuwing gabi raw ay may mga naririnig sila na huni o parang bang may kumakanta dito. Kaya ang pwesto na to ay tinawag nilang Mermaid's Lair. Huwag kayo basta-basta tatalon dito dahil malalim po yan. Baka mabigla kayo. Bigla kayong dumediretso-diretso sa ibaba. Dahil kung makikita nyo nga po, napakalinaw ng dagat at mapapansin nyo na parang mababaw lang. Pero kapag lumusong ho kayo dyan, lalo na doon banda, malalim po. Ito pala ay matatagpuan nyo sa Animasola Island, San Pascual, Masbate. Tawag po sa Animasola Island ay habang sa salitang Latino, nang ibig sabihin ay lonely soul. Lonely soul, bakit? Kasi sa lahat po ng bayan sa lahat ng isla ng bayan sa Pascual, ang Animasola yung laging napalayo yung isla sa lahat. Kaya sino ba naman po hindi magiging lonely kung mag-isa ka na lang? Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang mga makikita pa natin dito. So eto na nga guys, narating na natin itong isa sa mga pambatong isla ng San Pascual, ang Animasola Island. Yan, kung saan yung ibang mga turista na hindi mga taga Masbate, yung talagang gusto nila mapuntahan dito ay yung parang rock formation na yon, na parang palaka. Yung po ay pokak, yung parang sugis siya ng palaka. Okay. Tapos itong ulo na yan. Ulo? Ay, ulo pala yan, oh. Tingnan nyo po, kung dito kayo banda sa baba, makikita nyo para siyang ulo ng unggoy. Ulo ng ano? Para po siyang ulo ng unggoy. Tingnan nyo po sa taas. Sila yun. Oo nga, no. May mga nakikita pala tayo dito na mga itsura ng unggoy dito sa rock formation. Tama, oo nga, no. Mayroong unggoy, mayroong palaka. Oh, palaka. Sirena, mga sirena. At dito, may makikita tayong isang natural pool na tinatawag nilang Mermaid's Lair, na sabi para daw yung mga tambayan ng mga sirena, kaya atin yung pupuntahan. So eto na nga guys, ay gusto ko po ipakita sa inyo itong napakaganda kong sombrero na ito ibigay sa atin ng San Pascual, na kung saan ito yung kanilang bagong tourism promotion, na kung saan ang tawag ay Soul Searching San Pascual, where endless adventures create treasured memories. First time ko dito and so far, let's discover the island. Ano masasabi mo sa isla? Nung una mo itong nakita? Nakikita siya dun sa pinagstayhan namin sa may Atlasa. And then, kita ko siya super liit. Ngayon nakita ko siya sobrang laki pala. Taas ano? Oo. Tsaka about the texture, yung rock formation na nakikita mo, ano napapansin mo? Nakikita yung mga layers ng ng rock mismo. Oo. Tinatawag na strata. Oo. So para siyang aklat o libro o pancake na pinagpatong-patong. So eto guys, kung makikita nyo, ito yung malapitan na itsura ng rock formation na to, kung saan kakaiba siya, no? So hindi mo lubos isipin na noong unang panahon yung dagat hanggang doon sa pinakataas na itong bato na yan. At kung mapapansin nyo nga, yung hulma yan, sa sobrang lakas ng dagat na pumatama dito, kaya siya nagulmang ganyan. So eto na guys, ipapakita ko sa inyo ngayon etong Mermaid's Lair na tinatawag nila. Asan na yun? Ito. Para siyang lagoon. So eto yung sinasabi ko kanina, na etong lugar na to ang tawag ay Mermaid's Lair, kung saan parang tambayan ng mga sirena, kung saan nagpaganda pa etong bato na nasa gitna. So kapag high tide guys, yung tubig hanggang dyan. So sabi ko nga, low tide kaya nakikita natin mababa lang. Pero kapag high tide dito guys, huwag kayo basta-basta tatalon dito dahil malalim po yan. Baka mabigla kayo. Bigla kayong dumediretso-diretso sa ibaba. Dahil kung makikita nyo nga po, napakalinaw ng dagat at mapapansin nyo na parang mababaw lang. Pero kapag lumusong ho kayo dyan, lalo na doon banda,
malalim po. So yan ang Mermaid's Lair ng Animasola Island. Sa magaganda na mga tanawin dito sa Masbate, hindi ka sumama kay JM Vlog. Sa kanyang biyahe, ipapakita sa buong mundo mayamang tinatago na madami. Turismo lalo lumalawak dahil sa lugar na dito lang makikita. Walang katulad, kaya sumama para makita ng mga mata kung gano'ng kaganda. Tara Masbate natin. Dati ay maaari pang makaakyat dito sa itaas ng rock formation na to. Kaso nga lang, yung hagdan papunta sa itaas ay laging nasisira. Gawa ng mga malalakas na bagyo na dumadaan dito. Kaya ito'y inalis na lang. May mga hayop ba dyan na sa taas na nakatira? Like kaya na ahas, unggoy, nakatira dyan? Hindi ko po masabi sir, pero dati nung nakakyat ako may mga kambing pa. Yung camping? Meron po. Siguro may mga bantay dito sa kanila yung kambistas. Okay. Agila, may namamataan kayo dito? Meron po, maramat madalas. Pero unggoy, hindi pa po. Wala pa. Pero yung mga tabon bird, Oo, yung mga meron. Opo. So dito nga po sa likod ko, nakikita natin yung tinatawag nilang kokak, na kung saan itong rock formation na to ay maihahalin tulad mo sa palaka. Kaya tinawag na kokak. At karagdagang impormasyon na rin na noong unang panahon, yung mga pirata ay dito ho dumadaong yung kanilang mga bangka para ho magpahinga, at dito rin dinadala minsan sabi-sabi ang kanilang mga bihag. So sana ay marami kayong mga nalaman sa video natin ngayong araw. So kung gusto nyo ng mga ganitong istorya, kada isla-isla dito sa probinsya ng Masbate, ay maaari lamang po kayo mag-follow ng aking Facebook page, JM Nga Vlogs, at ako na po ang bahala ang magkwento sa inyo ng mga kwento-kwento sa likod ng mga isla-isla na nandito sa probinsya ng Masbate. Muli, ako nga po ulit sa JM Nga Vlogs. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana po'y magkita-kita tayo sa susunod. Bye-bye guys! Peace!